Welcome po sa aking munting channel, Ramir Boulder. Atin lang pong tatalakayan itong bicameral conference committee hearing na nagkaroon po ng konting sagutan. Sagutan between Loren Ligarda, Senator Loren Ligarda and Representative Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro. Ano po? Ah, sa bicameral committee conference meeting, itong nagdaang mga araw uh, first regularization na nakainitang mambabatas ay si Representative Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro City. Siya ay nagtanong ng malakas at may pagkabahala kay Senate Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian kung bakit walang nakalaang pondo. Ha? Walang nakalaang pondo sa proposed 2026 national budget para sa Mindanao Railway Project. At isa sa railway project sa Mindanao, ngayong wala pang railway system ang buong rehiyon na may 22% na population ng Pilipinas. At ito po ang naging tagpo. Ang proposed 2026 budget ng Transportation Department. Pero bago maaprubahan, nagkainitan muna ang dalawang mambabatas. Alamin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nagkainatan ang dalawang mambabatas. Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip? Ganyan po kataray si Loren Ligarda pag nagsalita. Ano? Strong woman po ito. Wag po kayo kapag ito'y medyo nagsalita talaga, matatarayan kayo. Ha? 26 budget ng agenda report ni Dexter Ganibe Ayan, ng ulitin po Abante. natin. Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Uminit ang ulo ni Senador Loren Ligarda sa kalagitnaan ng pagbusisi sa BICAM meeting kagabi sa budget ng Transportation Department. Nagtataka kasi si Congressman Rufus Rodriguez kung bakit zero budget ang railway system project sa Mindanao para sa susunod na taon. Lalo na anya ang phase 2 nito na nagmumula sa kanyang kinakatawang lugar sa Misamis Oriental patungo sa Iligan. Natapos na anya ang project study na pinaglaanan ng 100 million pesos na budget. Mahalaga kasi anya ang railway system dahil ito ay mabilis at murang uri ng transportasyon. We know why there is nothing here yet about these two very important railway systems, which are good for 22% of our people who are in Mindanao, 22% of the 119 million Filipinos. Do we know about that? Why there's nothing here, zero? It's not in the NEP. The agency did not request for that. So I think the most appropriate... Ayun naman pala ang agency hindi naman po pala nag-request para dyan sa mga pondong yan. Anong nangyari? agency to talk to and inquire about that is the Department of Transportation. Dito na umandar ang pagiging professor ni Senator Loren at nagsimulang mag-lecture sa BICAM. Sang-ayon ako sa inyo, kailangan. Bakit hindi liligay sa NEP? Hindi naman trabaho ng senador, ng chairman ng finance, sagutin ang ahensya, bakit wala sa NEP? Tumayo pa sa pagkakaupo si Ligarda para ipaliwanag ang kanyang punto. Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip? Yan po ang mataray na mga sinasabi ni Senador Loren Ligarda. Mag-isip-isip kayo. Hindi daw trabaho ng mga senador ang mga maglagay ng figure dyan sa BICAM. Lalo na sa NEP. Ngayon, ba't wala sa NEP? Thank you for the lecture, Senator Loren. I'm not lecturing. No, we thank you really. You're really saying the right thing. No, But it's true. anyway, Ito po yung sagutan ni Rufus Rodriguez at saka ni Loren Ligarda na thank you for lecturing. Bumanat naman si Loren Ligarda na I'm not lecturing, sabi niya.
Because I was there Oh. for 5 years, and sometimes, hanggang last minute, they submit in the BICAM. Why should they submit in the BICAM? Naging chairperson na rin si Loren Ligarda ng Senate Committee on Finance noong 17th Congress. Kaya ganun na lang ang kanyang frustration ngayong 20th Congress dahil nasa BICAM na gusto pang ihabol ang isang budget na hindi naman kasama Yan. sa isinumite ng Pangulo ng Bansa. Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's Budget. That's why ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. Tinira rin niya si Congressman Rodriguez na anyay veterano ng mambabatas sa pagtatanong nito sa first-timer na chairman ng Senate Finance Committee kung bakit hindi nilagyan ng Senado ng budget ang railway system project sa kanyang distrito sa Mindanao. And then they come to a senator during the plenary, isingit nyo to. Ayaw namin. Okay, we amend, but there's only limited fiscal space. Ito ang maganda sa transparency, na nakikita ng tao yung mga ginagawa. Dati wala pong ganito eh. Kaya po nagkaroon ng napakaraming insertion. Buti na lang hindi sila pumayag sa insertion na gustong mangyari na naman nitong Rufus Rodriguez na ito. Oh. Kaya nga diyan nagkaroon ng napakalaking anomalya eh, sa mga insertion na yan eh. Na sinamantala naman nitong mga senador na tiwali at congressman na tiwali nakipagsabwatan doon sa mga tao ng DPWH ng mga tiwali, kickback dito, kickback doon. Yung pera ng taong bayan, yun ang pinaghati-hatian nila. Kaya lalong sumama ang sitwasyon. Ngayon, isasabatas na yung blockchain technology. Yung Kadena Act. Lalong mawawalan na sila ng kickback niyan. At tuluyang magiging transparent kapag mayroong mga budget deliberation na ito. Nakagaya nito. Hindi na sila makakatakas dyan. Hindi na sila makakapag nakaw sapagkat isasabatas na yung blockchain technology. Space. And then now, a veteran congressman asks the first-term chair of the Finance Committee, why is it not there? I'm sorry, I have to answer for him. Of course, he can very much answer that. But if it's not in the NEP, what do we do? Right? Dito na lumambot si Congressman Rodriguez at sumang-ayon kay Senator Ligarda. Ito na, lalambot ka talaga dyan babae yan kahit na sino Basta't babaeng nagsalita, lambot. Matigas ka lang sa umpisa. Pero, paglipas ng mga ilang minuto, lambot ka na. Siya ay nagtanong ng malakas at may pagkakabahala kay Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian kung bakit walang nakalaang pondo sa proposed 2026 national budget ng railway sa Mindanao. Ayon naman kay Sherwin Gatchalian, ayon sa DOTR, wala nang funder ang proyekto dating mula China pero nawala na at hindi na isinama sa National Expenditure Program, NEP, kaya hindi lumabas sa budget bill. Sinabi ni Rodriguez na maganda ng makumpleto ang feasibility study at nangako ang DOTR na mag-hold ng roadshow para humanap ng bagong funder imbis na 2026 maaring isama sa 2027 budget kapag may funder na ito. Samantala, si Loren Ligarda naman ay nagalit. Ito nga, nakita nyo. Nagalit din sa mga government agency, kabilang ang DOTR dahil sa paulit-ulit na last minute na hirit ng budget insertion na hindi dumaan sa tamang proseso ng NEP o NEP. Sa huli, lusot ang DOTR budget BICAM ng walang dagdag para sa Mindanao Railway Network sa 2026. Pero
nananatiling priority raw ito ng gobyerno habang naghahanap pa ng funding. Okay. At ipinanukala sa DOTR na isama na lang ito sa susunod na budget Ayan cycle na. o para sa 2027. Dagdag ni Legarda, kailangang maorganisa ang isang oversight committee para magkaroon ng konsultasyon kahit buwan ng meeting anya para maplansya ang mga susunod na expenditure program ng pamahalaan. Para sa agenda, Ayan po ang kabuuan ng mainit na sagutan ng senador at mga kongresista sa BICAM committee hearing. Ha? Pondo sa 2026 NAP na nagkaroon ng kaunting balitaktakan dahil nga sa mga insertion na naman daw. Pero hindi naman pumayag po ang mga senador. Kaya nga po nagkaroon ng konting malakas na boses. Okay. Huwag niyo pong kalimutan like, subscribe, and share sa aking YouTube channel. Pati na rin po sa mga nanonood sa Facebook page, paki-follow po yung Facebook page ko, Ramir Boulder. Salamat po ng marami.